Hello mga ka-bless, meron akong client, first time niya dito and galing siya sa New Zealand. Meron pa siyang old extension na dun din niya pinagawa. Tinatanong din ako ni client kung okay daw ba yung gawa sa kanya. Chinek ko muna ng maigi and ang sabi ko sa kanya, okay naman, pero may mga iilan kasi na mga nakadikit sa skin. Hindi rin naman kasi siya overglue. May concern lang sa akin si client, dun sa part daw ng inner part niya, ay parang daw siya magkakaroon ng kuliti. Medyo namumula siya kasi doon sa part ng namumula ay yung extension na nakadikit sa kanya ay nakadikit sa skin. Sobrang mali talaga kapag tayo gumagawa sa ating mga kliyente at nakadikit sa skin, sobrang mali talaga nun. Magiging cause kasi siya ng pamamaga at pagkakaroon ng kuliti. After 10 minutes nga ay mag-start na ako dito tanggalin yung mga old extension. Sobrang satisfying talagang gamitin tong remover cream ng Glow. Isa din to sa pinaka the best na ginagamit ko kapag ako ay nagre-removal. Medyo pricey nga lang siya pero worth it talaga siya. Hindi ka pahihirapan nito at hindi rin siya mahapdi sa mata. Meron kasi ako mga nagamit na before, mga eyelash remover na kahit nakapikit lang, kapag nilagay mo siya, sobrang nahapdian yung mga clients ko. At ayun talaga, hindi ko na siya inuulit. Meron kasi mga clients na once na nasaktan sila, kahit konting hapde, ay hindi na talaga sila uulit. At ayun talaga, ang mga iniiwasan kong mangyari. Sa part na to, mag-lash bath na ako dito at dahil galing ako sa eyelash removal, 2 beses ako mag-lash bath para talagang malinis and nakasanayan ko na rin kasi. Isa to sa mga pinaka-favorite kong parte sa paglalashes, ang mag-lash bath. Ewan ko, nag-e-enjoy talaga ako. Lalo na kapag maganda yung ginagamit kong lash shampoo. Yung gamit ko dito na lash shampoo ay yung Cloud Mousse ng Glow and isa to sa mga pinaka-pricey talagang lash shampoo pero napaka-worth it talaga and matagal mo talaga siyang magamit. Lalagay ako ng eyelash tape dito sa part ng eye bags ni client para kapag ako maglalagay ng gel patch ay lapat na lapat talaga siya. Gumagamit talaga ako ng gel patch kasi nakaka-relax to sa clients natin. Meron kasi siyang cooling effect at kapag tinanggal ko rin siya, hindi masasaktan yung clients ko kasi mabilis lang siyang tanggalin. Unlike kapag tape lang, eyelash tape lang, possible na masaktan yung clients. Nag-a-apply ako ng lash primer bago ako mag-mapping. Nakakatulong kasi tong lash primer na makapagtanggal ng mga extra oil and extra dirt. Minsan, nakaka-experience din ako na kapag nag-a-apply ako ng eyelash extension sa natural lash ni client, ay dumudulas talaga siya, hindi siya kumakapi dahil meron siyang mga extra oil, kaya kailangan talagang gumamit ng mga lash primer. Minsan din, nakaka-experience din ako na kahit meron siyang lash primer, ay dumudulas talaga siya. So, ang ginagawa ko kapag ganun, naglalagay ulit ako ng lash primer and after nun, bonder and pinapatuyo ko muna siya gamit ang mini fan. After lash primer, mapping na yung ginagawa ko. So, ang request ni client ay cat eye, yung style niya and ang gusto niya kasi ay makapal. So, gagawin natin sa kanya ay mega volume na cat eye set. Before kasi, ang sinabi niya lang sa akin ay volume cat eye set. Then, sinabi ko sa kanya, yung volume cut eye set namin ay hindi siya makapal. So, sabi niya, kung ano daw yung makapal, go daw siya. So, ang sabi ko, ang makapal namin ay mega volume cut eye set. Pwede po yun. So, ayun, nag-go siya. Ang ginagawa ko kasi, kapag volume lang yung pinapagawa ni client and kapag makapal yung natural lashes niya, ang ginagamit ko ay 3D na pre-made. Para at least, hindi siya ganun kakapal. Pero kapag si client ay gusto talaga niya ng mega volume, bonggang-bongga, as in pack na pack ganun, ang ginagamit ko ay nagpi-pre-made ulit ako and 6D pataas, minsan 8D, depende. At kung napapansin ninyo na palaging pre-made ang ginagamit ko, okay lang naman gumamit tayo ng pre-made, wala namang masama doon. Simula kasi nagkaroon ng pre-made, bihirang-bihira na kung gumamit or gumawa ng handmade fan. Kasi sobrang tagal talaga noon and dahil nga medyo napaparami yung mga clients natin, kaya gumagamit talaga ako ng pre-made para at least talaga ay nakakalas talaga siya ng oras. And sa part na to, tapos na rin ako and binabrush ko na lang din talaga siya para ma-check ko kung may mga malalagas bang marami o may mga sumasabi. And ganito kasi ako mag-brush, binabrush ko talaga siya ng maigi as in yung parang gusto ko siyang tanggalin para at least diba, dito pa lang kung sakaling may mga malagas na, ay maayos natin. After checking, galagay ako dito ng finisher. Ito yung kanilang parang bonder. Mag-a-apply lang ako doon sa mga parts ng meron mga adhesive glue. Hindi siya pang buo doon lang sa part ng adhesive glue. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung bakit gustong-gusto ko gumamit ng gel patch. Isang diretso lang yan. Diba? Ganun lang ka-basic. Ito na rin yung result ng aking gawa, hindi para patagilin pa. So, ang gawa ko sa kanya ay mega volume cut eye set. So, ang layering niyan ay -1. Kung naghahanap ka na lash artist na maayos gumawa, dito lang kami tatagpuan sa Tayuman, Binangonan, Rizal at mag-PM ka na agad-agad. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!